Our topic for today is about how to become a responsible spiritual parent. Sino dito yung magulang ka na? Yung mayroon ka ng anak, hindi ka matatawag na magulang kapag wala kang anak. O, di ba? O, taas kamay yung mga magulang na. Amen. Now, our text for tonight is makikita natin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 14 to 17, and then talon tayo sa 21. Now, bawat isa sa atin ay meron tayong, we have parents, both physical and spiritual. Sino dito yung kumbaga, lumabas ka na lang kabud ka na lang lumabas? Now, sino dito yung siguro wala na sa ngayon yung kwentong si Malakas at si Maganda. Ano yung kwento nun? Nabasa niyo pa ba yan? Yung alamat ni Malakas at ni Maganda? No? Sila ay nabuo doon sa ilalim ng kawayan, sa loob. Tapos biglang nag-crack. Nung paglabas, si Adan at saka si Eva na. Kaya noon kami kapag binubuli namin yung binubuli, anak siya ng liking kawayan. Liking kawayan daw. Diba? So, tayong lahat ay meron tayong spiritual parents and physical parents. Ano ang responsible parents? Wala kasi akong wala akong PPT. So, pasensya na. Mag-take note lang kayo dyan. A responsible parents. So, ano ba ang responsible parents? Ito yung tinutukoy dito is physical. Provides the needs, which is material things, to their children, such as food, clothing, and shelter. Those are the basic needs. No? Also, as parents, physical parents, sabi natin as parents, the greatest responsibilities we have is to raise our children to become good citizens and responsible adults. So ito yun, kapag na-provide mo yung mga needs ng anak mo, you are responsible parent. Same as true, the spiritual parents also provides spiritual needs to their spiritual children. So, ibig sabihin, kahit wala ka palang anak physically, pwede kang magiging parent. Itong mga batang dito, wala pa kayong anak, di ba? So, hindi pa kayo matawag na nanay. Okay? Now, they are more focused on their spiritual growth to grow deeper on their faith and to be more like Jesus. So, ang kaibahan sa physical at saka sa spiritual is, ang physical, material things. Ang spiritual parents naman is spiritual things. Pwede rin naman, yung spiritual mother or father, parents, pwede ka rin mag-provide ng mga material things. No? Pero ang focus dun sa spiritual parent is spiritual needs ng mga anak mo. Now, in 1 Corinthians chapter 4, verse 15, 1 Corinthians chapter 4, verse 15, even if, ang sabi ni Pablo, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Sa Tagalog, kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, or para bang ganito, tayo, bilang mga Kristiyano, kahit meron pa tayong 10,000 or ang dami pang nagtuturo sa atin, sa salita ng Panginoon, pero meron talaga tayong spiritual parent. It's either spiritual father or spiritual mother.
Sabi dito, iisa lamang ang inyong Ama. So, ang sabi dito ni Pablo, sapagkat kayo'y nagiging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo, Jesus. Sa pamamagitan ng magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. So, itong si Pablo, sabi niya, kahit pa, marami pang kung sino-sino pang mga teachers na nagtuturo dito, kung kahit saan ka pa magpunta sa ibang churches, pero mayroon ka lang talagang isang spiritual parent. Now, sa akin, ang spiritual parent ko is also my physical parent. I remember when I was 11, pumasok na sila sa school. Hindi ako nakapasok kasi nilagnat ako. So, alam mo naman si mama, kapag nagkasakit ka, pinagpipray ka, no? Humingi ka ng tawad na para bang katapusan mo na, di ba? So, nung sinishare niya ako, sinishare niya about John 3:16, and then yung sa Romans 6:23. So, nung pinatanggap niya ako, may parang, nararamdaman ko yung parang may bumaba dito sa ulo ko hanggang lumabas sa aking paa. And then that moment, nakatanggap ako ng baptism of the Holy Spirit. So, ang aking mama, kaya sabi ko, yung nanay ko, spiritual mother ko, physical mother ko, nagiging spiritual mother ko rin. So, tayo lahat, meron tayong mga kanya-kanyang, yung mga tao, alam yung mga tao na nagpatanggap talaga kay Lord sa inyo? Yun bang talagang tumagos talaga sa puso nyo? Sila, yung mga spiritual parents ninyo. No? They are our spiritual parents. Now, how to become a responsible spiritual parents? Okay, number 1. In Corinthians chapter 4, verse 14, ang sabi dito, I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. So ito kasing si Pablo, kaya sumulat siya sa Korinto kasi nga may kaguluhan, no? May pagkakampi-kampi, tapos pumasok na yung mga immoralidad, no? Tapos yung sa mga mag-asawa nagkakaroon ng problema, no? At ang dami ng mga relihiyon na lumalabas ng mga nagtuturo. So, ang sabi niya, sumusulat ako sa inyo para hindi ko kayo ipahiya. Sabi niya, but to warn you. So, number 1, responsible spiritual parents is to warn or admonish them. No? Warn or advise. Ang advice kasi is, yung admonish kasi is advise or urge someone earnestly. Tayo bilang mga spiritual parents, kapag nakita natin yung mga anak natin na medyo kumaliwa na, no? Medyo kumaliwa na, tagilid na yung lakad, we have to warn them. Not to judge them, but to warn them. Kasi tayo minsan tayo, kapag nakita natin na may ginawa ng mali, ang bilis natin makapag-judge. Pero si Pablo, nakita niya kung ano yung kasamaan na ginawa ng Korinto, pero anong ginawa niya? Nag-warn lang siya. Pinangaralan, pinaalalahanan. Sabi niya, as my dear children, mga minamahal kong mga anak. No? Ang sabi ang another similar term of warning or admonish is rebuke. So kapag ang ating mga anak ay medyo kumaliwa na, may ginawa ng hindi maganda, rebuke them. Warn them. Because if we want to become a responsible parent, we have to rebuke them. Kung anong mayroon man silang ginawang hindi maganda. Rebuke them but not to judge them. Sabi sa Proverbs 27 verse 1 says, open rebuke is better than secret love. Okay? So, kailangan din natin silang i-rebuke.
Oy, ano bang ginawa mo dyan? Ha? Iba rin kasi yung pinapagalitan mo na wala namang dahilan kaysa nirebuke mo. Okay? Number 2, be an example or lead by example. In verse 16, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Grabe si Pablo, no? Kaya't isinasamo ko sa inyo. Sabi niya, I urge you, imitate me. Ganun ka-confident si Pablo na magsabi na, imitate me. Though alam niya na he is not perfect, but he do everything he could na magiging kawangis ni Kristo at walang maipintas. So alam niyo ba na bilang spiritual parents, maging physical parents, no? Medyo mahirap din yung ginagampanan natin. Bakit? Kailangan nating mag-lead ng example. Kasi kung hindi tayo magiging mag-good example sa ating mga anak, anong magiging bunga? Di ba? Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1, sabi ni Pablo, si Pablo niya sumulat nito, sabi niya, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, itong si Pablo, hindi siya nahihiya na magsabi sa kanyang mga anak, na sundin niyo ako. Imitate me. Sabi niya. Tayo kaya nating sabihin nun sa mga anak natin? Ha? Kaya? Ganun ba tayo katapang magsabi, imitate me? Ganun ba tayo ka-confident? Ha? Baka sasabihin, ako hindi ko masasabi yun. Sasabihin ko lang sa mga anak ko or sa mga spiritual anak ko, do what is evil, do what is good, hate what is evil, anak. Bakit? Alam ko, I am limited. Alam ko yung ang kahinaan ko. Alam ko kung ano yung mga pagkakamali ko. Pero itong si Pablo, grabe. Ito kasi si Pablo, kapag basahin mo yung mga sinusulat niya, grabe yung pagpupursige niya na magiging kawangis ni Kristo. Kasi nga, isipin mo naman, sabihin niya, imitate me. Ang lakas ng loob natin na sabihin, imitate me, tapos yung ginawa mo. Taliwas doon sa sinasabi mo. Diba? So bilang spiritual parents, we must be a good example. No? So why lead by example? Because children learn more from what we do, not than what we say. Yung mga anak natin, nakikita nila yung mga ginagawa natin, no? They learn from what we do. Natutunan nila yung mga bagay kung ano yung mga ginagawa natin, hindi yung mga sinasabi natin. May mga magulang, anak, huwag kang magbisyo. Ha? Huwag kang magbisyo, anak. Nakakasira yan sa katawan mo. Anak, huwag kang magmura. Pero kung makapagmura naman, ang lutong-lutong, malutong pa sa chicharon. Di ba? We should lead by example. So it is important to model the behaviors we want to see in our children. We are not perfect. Ako masasabi ko, I am not perfect, no? Sa aking mga anak. But ginagawa din natin yung best natin para makita naman nila yung likeness ni Jesus Christ para sa atin. Amen ba? Amen. Number 3. Parang mabilis lang tayo ngayon. Number 3. Teach them to follow and obey Jesus Christ or
teach them to fear God. So, unang-una, ano yon? Number 1 is, warn them. Number 2, lead by example. And number 3, teach them to follow and obey Jesus Christ. Or, teach them to fear God. In verse 17, same verse, same book. Dahil dito, pinapunta ko si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ang sarap naman ito, no? Ang sarap kaya yung pinagmalaki ka ng tatay mo at nanay mo. Na? Meron kayong magsasabi, uy, kilala mo ba yan si Iya? Iya? Ha? Aya. Okay, Aya. Oo naman, kilala ko yan. Mabait na bata yan. Ay, anak mo ba si Aya? Anak ko yan. Yung anak kong mabait, magalang, masunurin. Ay, kilala ko yan. Siyempre, anak ko yan eh. Di ba? Ang sarap kaya yung pinagmalaki ka ng nanay mo. Ang sarap ng pinagmalaki ka ng tatay mo. Ay, yung anak ko, oo, hindi nag-a-absent yan, siyempre. Pagdating lang sa bahay, nag-aaral yan eh. Ha? Pag inuutusan mo yan, walang ano yan. Hindi yan nagsasabing, wait lang. Ba't ako? Eh hindi ganyan yung anak ko. Mabait yung anak ko. Grabe, ang galing. Itong may Timoteo pa ba dito? Saan si Timothy? Wala. Ito, Timothy. Hallelujah. May Timothy pa pala tayo dito. Amen. No? So, pinagmamalaki ni Pablo si Timothy. Sabi niya, pinapapunta ko dyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay. So, ito pa lang si Pablo. Kaya pala ang lakas ng loob niya na magsabi na sundin niyo ako, imitate me, because meron pala siyang mga patakaran na sinusunod. So sa school niyo, meron kayong mga patakaran. Diba? Hello, estudyante. May mga patakaran kayo, maliban sa buong school, sa room, sa klase niyo, mayroon pa rin kayong mga patakaran. Diba? Sa trabaho, may mga patakaran tayo sa trabaho. Sa bahay, may mga patakaran. Kapag hindi ka susunod, wala eh. Diba? So itong si Pablo, may patakaran siya. Sabi niya, ang patakaran pala niya is sa pagsunod kay Kristo Jesus. So ang patakaran pala niya is to follow Jesus and to obey. No? So may patakaran pala. Kaya pala, ang sabi niya, ang mga patakaran ding iyon, ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Kaya dito sa church natin, meron din tayong mga patakaran. Lalo na sa mga greeters. No? Yung patakaran natin, kapag greeters ka, dapat nakangisi ka lagi. Hindi yung, good morning, brother. Good morning, sister. Sige, tuloy. Di ba? O di kaya, yung mga praise and worship team natin o yung leader natin dito. Magandang umaga sa ating lahat. Okay na ba kayo dyan? Tumayo naman kayo. Pwede ba yun? Hindi. Mayroon tayong mga sinusunod na mga patakaran. Dapat kapag leader ka, dapat alive ka. Para yung mga audience dyan, yung mga congregation, alive din. So may mga patakaran. So itong patakaran ni Pablo is itong pagsunod kay Kristo Jesus. 'Di ba? And sabi dito, to fear, and teach them to fear God. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang pagsunod kay Kristo, ito yung pagkatakot sa Diyos. Kasi ang tao kapag takot sa
Panginoon, susunod yan. Nang mayroong dalawang klaseng takot. Yung takot sa tao at takot sa Diyos. Mga estudyante, kapag ba nandyan yung teacher nyo, behave kayo. Sure. O pag wala yung teacher, hindi. Ewan ko ngayon, pero sa amin noon, sa school, ang kinakatakutan talaga namin teacher. Kasi nga, noon, wala pang juvenile law. So yung mga teacher noon, meron pa silang right or kakayahang batuhin ka ng eraser, paluin ka ng stick na sobrang ganyan, meter stick. Or di kaya i-build. Sit on the air. Sitting on the air niya may libro pa ganyan. Ibibilad ka pa sa araw, sa plug pool. Ganyan yung mga teachers namin noon, mga disciplinarian. No? So yung mga bata noon mababait. Hallelujah. Di ba? Amen. Yung mga 90s, 80s, hallelujah. No? 1960s. Lalo na yung mga 1960s. Sobrang bait yun talaga. No? So, ganun kami. Naalala ko pa, di ko talaga makalimutan yung teacher namin. Grade 3 ako ba? Sir Apaw, di ko makalimutan talaga yun. Paano? Yung sa likod ko kasi, ang ingay-ingay nila. Ingay talaga. Tapos, syempre takot ka naman talaga sa teacher. Nagsusulat siya sa blackboard eh. Bigla pa namang, bigla yung buhok ko, ginagano. Syempre mapapalingon ka. Paglingon ko na sakto, lumingon din siya dito sa amin. Kasi nga maingay sila eh. Nung paglingon niya, sakto rin paglingon ko dun sa humila ng buhok ko. Ako yung binalo ako ng belt nung wala akong kasalanan. Hindi ko makalimutan talaga yun. Kaya kami noon, takot kami sa mga teachers. Iwan ko lang sa mga estudyante ngayon. No? Meron pa ba? Meron pa. Konti. No. Teacher na yung takot. Baka matanggalan pa ng lisensya, no? Tapos ipatulfo pa. Kaya, so sabi, mayroong dalawa. So ito yan, takot ng tao. Pero yung pagkatakot sa Diyos ay iba. Dahil kami ay, Bisaya pa ng langyaw ba? Pumunta kami sa, humayo kami, Dumayo kami sa ibang lugar. Cagayan, Iligan kami, tapos pumunta kami sa Cagayan pero parang Angeles, Manila, ganon. So doon kami naghahanap kami ng trabaho. Sabi ng mga tiyahin namin, mga relatives namin, yung mga anak ni Inday, dahil mga babae kami, isa lang yung lalaki namin eh. Yung mga anak ni Inday, dahil nagtrabaho yan sa malayo, pag uwi niyan, kung hindi yan lumaki yung tiyan, may bit-bit na yan na anak. So, ganyan sila makapag-judge. Kasi nga, kahit noon pa man, ganun din naman nangyayari. Hindi na din bago yan. Sa mga pinsan namin, ganun din. Pumunta sa malayo, pag uwi, mayroon ng mga bit-bit. So, ganun. But, we proved them wrong. Bakit? Dahil may takot kami sa Diyos. Iba ang takot sa tao, iba ang takot sa Diyos. Ang takot sa tao, kapag nandyan yung presensya niya, takot ka. Pero pag wala na, nagwa-wild ka na. Diba? Parang mga anak natin, kapag nandyan tayo, ang behave nila, parang hindi man makabasag ng pinggan. Pero pag wala ka na, nagbatuhan yan eh. Nagsusuntukan yan. Diba? Dahil nga, takot lang sila sa tao. Pero iba yung takot-takot sa Diyos. Pag takot yung tao sa Diyos, kahit saan yan pupunta, hindi yan gagawa ng kasalanan. Isipin mo naman, sasabihin ni Mama, alam nyo ba, kahit magtago pa kayo sa ilalim
ng lupa, kitang-kita kayo ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa ninyo. Kung hindi ka matakot. O, diba? Ang sabi pa dito sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 14, For God shall bring every work into judgment with every secret thing. Totoo naman. Whether it be good or whether it be evil. So lahat ng mga ginagawa natin kapag may takot tayo sa Panginoon, takot kang gumawa ng kasalanan sapagkat alam mo na may Diyos na nakakita sa iyo at siya ang huhusga sa iyo. At siya ang magpaparusa sa atin. Amen. Hallelujah. And then, bilang teacher, kasi di ba we teach to obey. So bilang teacher, hindi lang tayo parents, we are also a teacher. Di ba? So bilang teacher, under siya sa number 3, number 1, we should teach them how to read the Bible. No? Sino dito yung kayo mga anak, wala pa kayong mga anak physically, but kayo, mga parent na kayo. Sino dito yung nag-handle na ng life group? Kayo nag-handle na ba kayo ng life group? So, mga spiritual parent na kayo. May mga anak na kayong inaalagaan. So, we should be a responsible parent. So, ganito. We teach them how to read the Bible. Yung mga ka-life group members natin, tinuturuan ba natin sila paano magbasa ng Bible? Kasi, pinabasa mo ng Matthew, doon sila naghahanap sa Genesis. O di kaya pinahanap mo siya ng Deuteronomy, doon siya naghanap sa pinakadulo sa Revelation. So, tulungan natin sila kung paano magbasa ng Bible. And sabi dito, reading the Bible means not only reading the Bible, but also helping them to understand its teachings and how they can apply these teachings in their lives. So, hindi lang na basta, turuan lang natin sila magbasa. Ito yung chapter, ito yung book, ito yung verse. Yung malaking number is ito yung chapter, tapos yung maliit is verse. Hindi lang ganun, kundi turuan natin silang umintindi or maintindihan kung ano yung turo, yung context. Naalala ko yung pag-aaral natin, di ba? Hallelujah! Nagamit rin natin. No? Number 2 is, teach them how to pray. Doon sa life group namin sa Kutod, dahil mga bata, kapag pinagpipray mo ng snacks, pag-pray mo ng snacks, ang tagal matapos. Yung iba, gumaganon-ganon na kasi gutom na eh. Kapag pinagpipray ka ng snacks, focus ka lang doon sa snacks. Lord, salamat sa snacks. Busogin mo kami. Amen. Hindi yung aabot ka pa ng bansang Pilipinas, Israel. Yung specific ba? Dapat lang. Doon lang talaga sa kung ano ang ilutos. Kung mag-opening prayer lang, hindi yung ipati closing prayer, sinama mo na. Diba? Teach them how to pray. Amen. And number 3 is encourage or bring them to church or life group regularly and engage other church activities, attend mentorings and trainings at iba pa. So we encourage them to attend church regularly. Ganito, momentum. Okay, so number 4, discipline them with love. Okay? Verse 21, sabi ni Pablo, alin ang gusto niyo? Dumating ako riyan na may dalang pamalo. Oo, may dalang pag-ibig at kahinahunan. So, discipline them with love. Hindi masama ang magdisiplina. Amen. Meron dito kapag tayo dito sa church natin, kapag sa music, lalo na sa music ministry, may mga na-DA dito. Di ba? Minsan. Kapag pasaway. Amen. Sino na dito yung nakatry na DA? Disciplinary action. No? So, ang disiplina ay hindi yan para pabagbagsakin ka, kundi para maituwid. Amen. Tama, Ate Inday. Tama. No? So, ang sabi sa Proverbs chapter 23, verse 13,
And 14, sabi, do not withhold discipline from a child. If you punish them with a rod, kapag paluin mo yung bata daw, they will not die. So ang tamang pagpalo ay hindi nakakamatay. Sino dito yung pinalo ka ng tatay mo, tas pinatay talaga yung anak? Alam niyo sa amin, yung tatay namin is, masasabi ko talaga that he is our great disciplinarian. He is great disciplinarian dad. Minsan lang yun siya namamalo. Minsan lang talaga. Ako, mabibilang ko pa eh. Tatlong beses lang ata ako itong pinalo ni Papa. Pero naman kapag nakapalo, grabe. Yung walis ting-ting, uubusin talaga sa katawan mo yan. Pag hindi pa yan talaga yan siya satisfied, kukuha pa yan siya ng sanga ng bayabas. Kaya takot kami. Ako, sila Che, medyo maliit pa kasi, wala na si Papa. Pero ako takot ako sa tatay ko. Kasi nga, kapag napakalambing, ang lambing ng tatay namin. Naglalaro kami, ginagawa namin siyang kabayo-kabayo, sumasakay kami sa likod niya. Eh ako sa amin kasi magkakapatid, pang-apat ako. Sunod-sunod. Si Sister Sol, Sister Marites, Arlene, ako. Ang gap lang namin is, halimbawa, isang taon yung bata, meron na namang binuntis, ganun. So parang 2 years yung gap namin. So, ako yung parang bunso. So ako yung parang love-love ng natatay ko. Eh, may pagkabuhish din kasi nga walang lalaki. Eh, ang tagal ng sumunod ni Pastor. 6 years yung gap na, 6 years yung gap namin. So, pero pinapalo kami ni tatay namin, grabe. Si mama naman, disciplinarian din. Maya-maya, kurot, maya-maya rito, hindi kung saan-saan na lang. Pero alam nyo, yung disiplina, tamang pagdisiplina, nakakaproduce siya ng good children. Good and quality children. Kahit saan kami magpunta, daming mga paalala ni Mama. Pag pumunta kami doon sa mga tiyahin namin, ang daming mga paalala. Ang sarap ng may nanay. Sino dito yung mayroon ka pang nanay, mayroon ka pang tatay? Mahalin nyo yung mga nanay nyo. Mahalin nyo yung mga tatay ninyo. Bakit? Ang sarap ng may mga magulang. May laging nagpapaalala. Hallelujah. In Hebrews chapter 12 verse 6, sabi, because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. So, ang Panginoon pala ay nagdidisiplina sa kanyang mga mahal. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka papaluin. Yung mga anak kapag pinapalo, di mo kulab. Kapag hindi binibigay yung gusto, hindi mo kulab. Buti pa si ano, kinukumpara agad. No? But God, the Lord, disciplines the one He loves. And He chastens, ibig sabihin, pinapalo talaga. Everyone He accepts as His son. So kapag hindi ka pinalo ng Panginoon, abay, baka hindi ka pa niya anak. Or kung ayaw mong paluin ka ng Panginoon, baka ayaw mo magiging anak ng Diyos. Ganon lang yun. No? So, tayo, in conclusion, no? Sa pagtatapos, sa lahat ng mga parents, both physical and spiritual parents, if you think you did your best, but it seems that your best doesn't good enough. Just once. Halimbawa na lang, ginawa na natin ang lahat. No? Sinundo mo na. Hinatid mo pa. Pina-snacks mo na.
Pinakain mo pa. Pinautang mo na. Tinakasan ka pa. Di na nagpapakita. No? Sa mga spiritual parents. Daming relate. Yung ginawa mo lahat para sa kanila. Yung nag-invest ka ng time. Yung nag-invest ka ng effort. Hindi lang kasi, tayo kasi meron tayong mga kanyang-kanyang pamilya. Meron tayong kanyang-kanyang obligasyon. Pero binigay pa rin natin yung best para sa kanila. But still, alam niyo, sabi, please, don't be discouraged. Minsan tayo pagka, bakit kaya ganun? Kung ano-ano nang pumapasok sa isip natin eh. Ano kayong pagkukulang ko? Minsan kinukundim pa natin yung sarili natin. Siguro nagkulang ako. Oo, siguro meron. Meron tayong pagkukulang. Hindi tayo perfect. Pero at least ginawa natin yung part natin. Alam niyo, every time na mag-iisip ako ng ganon, lagi akong nare-remind ni Lord sa story of prodigal son. Kasi yung prodigal son, meron naman siya lahat eh. Binigay ng kanyang tatay yung lahat ng gusto niya. Pero bakit umalis? Pero bakit gusto pa niya ng freedom? At ito pa, kapag naalala ko si Lord, si Elohim, bago niya nilalang yung tao, hinanda niya lahat. Inayos niya yung mundo, di ba, formless yung mundo. Inayos niya. Gumawa siya ng ilaw sa umaga at sa gabi. Ginawa niya lahat. Yung mga isda, yung mga hayop. Pinatubo niya yung mga halaman. Ginawa niya yung land and sea. Bago niya ginawa yung tao, kumplito na lahat. Pero anong ginawa ng tao? Diba? Hindi man nakikinig sa voice ni Lord eh. Saan nakikinig? Kay Satanas. Kaya kung tayo mga kapatid, meron tayong mga anak na humiwalay sa atin, umalis sa atin. Don't condemn yourself. Don't be discouraged. Kasi si Lord, perfect siya na Diyos. Perfect siya na spiritual parent. Siya yung pinakatatay natin. But still, yung taong gumawa talaga ng kasalanan. Ayaw magpasakop. Gusto lang talaga magkaroon ng sarili niyang freedom. Sa mga parent, spiritual parent, maaaring ngayon na-discourage ka na. Tulad ko. Ang dami mong ginawa. Pero parang wala pa rin. Nasaan na sila? Kasi meron kasi tayong sariling will. Yun lang yung bagay na hindi talaga kayang i-control ng Lord sa atin. Yung will mo. Yung sarili mong will, yung decision mo, yung gusto mo. Ang sabi, at sa mga anak na nandito, kung nandito yung spiritual parents nyo, nandito yung mentor mo, leaders mo, life guides mo, mahalin nyo sila. Honor them. Obey them. Ang sabi kasi sa Ephesians chapter 1, sabi dito, 6 chapter 1, Children,
Obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Obey your parents. Nandito ba yung mga spiritual parents niyo? Obey them. Because you belong to the Lord. We belong to the Lord. Hindi para, kasi itong promise na ito lang yung promise na ito lang yung command na may kalakip na promise. Regardless dun sa promise. Kahit wala na yung promise, we should obey our parents because this is the right thing to do. This is the right thing to do. And para sa lahat, in Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my victorious right hand. Kasi minsan kapag discouraged ka na, lugmok ka na. Can you imagine yung isang taong discouraged na? Yung upo ka na lang dyan, that's iiyak. Maglulumpasay ka na lang. Tapos iiyak ka, tutulo yung luha mo. You are kumbaga, pagod ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matakot muling, mag-alaga muli, magkaroon uli ng mga anak. Huwag kang matakot. Ang sabi niya, for I am with you. Nasa atin ang Diyos. Don't be discouraged. Now, I want to encourage doon sa mga nalupaypay na. For I am your God. He is our Yahweh. He is faithful. He is our Elohim. Tayo, limitado lang tayo eh. May mga pagkakamali tayo, but our God He is our Elohim. He is limitless. I will strengthen you and help you. Tutulungan tayo ng Panginoon. Papalakasin niya muli yung mga nalupaypay na natin na mga puso. No? I will hold you up. Hahawakan ni Lord yung kamay natin. At itataas niya tayo with my victorious hand. Let's pray.